Sunday. So 9 o'clock magsugod. Unyang gabi magkaigsunan 4 o'clock ang mga young people magsugod. So welcome ka sa Throne of Grace Global Fellowship. Among gikalipay no ang imuang pagkikauban ka namo karong adlaw. O sinatiya usab ang presensya sa Dios pinaagi sa Praise and Worship, live na Praise and Worship kaya sa Throne of Grace Global Fellowship. So ayaw kalimot 9 o'clock saka din sa 4th floor no, same building giabangan sa pag-office sa PhilHealth. Naata diha mga kaigsunan. So ayaw gid kalimot no. Naay mga ushers nga mo timbaya kanimo saka sa 4th floor. Kunya abi-abihon ka o dancing ka sa. So welcome ka no, 9 o'clock magsugod karong buntag. Wala kini bilang religion ito. Ang atong the first concern sa Throne of Grace Global Fellowship is our relationship to God. So you are very much welcome this morning no, sa mga panimbahon nagtigom sa Throne of Grace Global Fellowship. Kung mga kaigsunan nagapadayon kita sa pagtabang sa mga bata na nasa Gavit side, nag-serve din ang pagkaon every day, serve din ang pagkaon kung pipila mga kaigsunan, no? Maunto. Doon ay 15 at sa 20 ka bata na atong hatagan o pagkaon o kada unto. Mga estudyante sila mga kaigsunan. Salamat sa Diyos na nagapadalan. O usab sa ito ang feeding, no? Nagahatag kita og vitamin no, sa mga bata o nasa garbage site. Sister Bibi Tulio o Sister Ruby Abali, mga kaigsunan makulihon na naghatod ng mga pagkaon kaya sa mga bata sa basurahan. O unya din ako madugay mo start na feeding mga kaigsunan dito niya sa upper community. Transfer, so doon niya say feeding at pinag-inuon ko banda sa tata sila. Sumukin na itong mga announcement. Salamat sa Diyos. O kayo kalimot iksoon nga ang Throne of Grace Global Fellowship nagapadayon sa pagtindog, pagtuaw aron sa pag-ampo sa itong mga kaigsunan nga naay panginhanglan. Kung ikaw gituo sa gahom sa pag-ampo, nan pwede nimong i-text ang imong cellphone number or ang imong gitawag og mga prayer request aron sa ingon ni ana madala sa mga pag-ampo mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga kada adlaw dunay 3 hours nga mga pag-ampo sa itong mga kaigsunan. So kita mituo nga ang Dios motubag sa mga pag-ampo mo na nga welcome kayo ang imong mga prayer request no. Kamo nga naminaw sa Ostream Radio, isulat lang sa akong Facebook, no? Sa Rudy 2001k@yahoo.com. 2000, tulo ka 0, then 1k. Okay? So, nigabot ko niya sa imong sulat, amo nang dadon ngadto sa mga prayer groups aron maampo mga kaigsunan ang imong mga prayer concerns. Karon mo to kita sa mensahe sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan nga mabasa dinhi sa Marcos kapitulo 8:25. Nagaingon ri, then he put his hands on his eyes again and made him look up, and he was restored and saw everyone clearly. Atong isgutan kanang gitawag og gradual healing. Nakinahanglan kini nga gitawag og dili ka mo surrender. Doon na ba'y mga instances sa Balaang Kasulatan nga si Kristo Isus sa iyang ministeryo doon ay naitabo nga pirmiro nga lihans niya wala kini maayo, walay gitawag og instant healing mga kaigsunan. Kanang instant healing sa diha nga ikaw gitambalan sa Ginoo, diha dayon nakadawat ka og milagro sa kaayuhan. Instant ang bakol nakalakaw, buta nakakita, bungol nakadungog, instant mga kaigsunan. Pero dunay time nga si Kristo sa iyang ministeryo nga pirmiro niyang pagpandong wala kini maayo mga kaigsunan. Unya iya kining giusban. Gingon diri, and he put his hands on his eyes again.
Sa ito pa, iya kining giusban, mga kaigsunan. O nakadawat sa milagro ang maong buta. Nakakita siya. Gitawag kini og gradual healing. Hinay-hinay mga kaigsunan, no? Pero nakadawat gayud siya. So muna nga ang atong encouragement sa tanan nga nisugod, pag-ampo, pagpangamuyo sa Dios alang sa tubag sa ilang mga problema. Do not quit. Don't quit. The quitter never wins and the winners never quit. So mo kana makaisunan no, common kay natong nadunggan. Sa ato pa kung mo stop ka, kung dili na ka mo padayon, diha man kaigsunan makawat ang kaayuhan, no? Ug imo nang mabasa diha sa Lucas kapitulo 8 bersikulo 11. Gingon diha sa diha nga ang nagpugas na sa pulong, tingali binhi sa milagro, binhi sa kaayuhan, binhi sa kauswagan o kalampusan sa imong kinabuhi. But in verse 11 in the book of Mark chapter 8, immediately the devil comes and he will steal away, he will take away the word out of their hearts. Sa ito pa ang yawa mianha aron kuhaon niya ang binhi, ang pulong nga napugas sa imong singkasing, o niya di ka mutuo o dili na maluwas. So mga kaigsunan, no, doon na di ay pangawat sa binhi sa kaayuhan, binhi sa milagro. Kung ikaw na-discourage, kung ikaw nihunong, mga kaigsunan, nagpasabot ka na nga, imong gialaw ang kaaway nga mukawat sa binhi nga unta para kanimo. So mo kana nga si Jesus Christ sa diha nga kining maong tao, mga kaigsunan, wala dayon siya makadawat diha-diha. Wala siya ma-discourage, wala siya mo stop sa iyang pagtuo. Apan unsa may iyang gihimo, nagpabilin siya diha kang Ginoong Hesus. Busa gipandungan siya usab ug nakadawat siya sa milagro. Mga kaigsunan, daghan ang nahitabo nga gradual healing. Pero ang importante niini nga ang mga gamot na ibot na. Kay kung ang kahoy ibot na gani ang iyang gamot, bisan pagkatumba buhi pagyud ang dahon, pero ang kamatuoran nagpabilin nga wa na say gamot, sa ato pa malaya na gayud kana siya. Mga kaigsunan, sama ni ana mga kaigsunan, ang mga gamot sa ato ang mga balatian, tingali stressful ka everyday, tingali worried ka everyday, masukanon ka everyday. Say kana mo ay mga sources or mga root causes sa mga gibati sa imong panglawas. Kung kana ma-stop, kung kana maibot, igsoon o higala ang gibati sa imong lawas, automatically mo die out, no, mawala, automatically will disappear. Why? Because the root cause was already uprooted. So mo kana makaigsunan nga ayaw pag-stop. Nga naman kay doon na gayo gitawag og gradual healing. No, atong isgutan kining gitawag og wait upon the Lord. Kung atong basahon ang balaang kasulatan sa Psalms 103 verse 1, nagaingon ri, praise the Lord my soul, all my being praise His holy name. Praise the Lord my soul, and do not forget how kind He is. He forgives all my sins and heals all my diseases. Praise God. Si Salmista David, mga kaigsunan, iyang gisugo ang iyang lawas. Mingon siya, dayga ang Diyos o kalagko, ug ang tanan in all my being, ato bang tibuok kong pagkatao, ang akong espiritu, kalag ug lawas, dayga ang Diyos. Nga naman ang verse 2 nagingon, praise the Lord my soul, and do not forget how kind He is. Unsa kaayo ang Diyos. Number 1, He forgives all our sins. Ang atong mga kasalanan, iyan ang ipasaylo. Sa ato pa, sa wala pa niya ayuha ang atong lawas,
iya unang giibot ang gamot sa sala. Nga naman nasayod ang atong Ginoo, mga kaigsunan, nga ang sala mo'y gamot sa tanan. Busa iya kining gipasaylo, mo na hinungdan nga kita mangayo tagpasaylo sa Dios. Sa tanantang mga gibuhat, lakip na tong nahinumduman nimo og wala mahinumdumi, imo ginang isugid ngadto sa Dios. Ikaw na direkta nga muduol ngadto sa Ginoo, muingon, pasaylo ako Ginoo sa akong mga kalapasan. Ikaw na gyud direkta, no, kay nagaingon ang Ginoo nga He commanded all the people to repent anywhere. Sado ba bisag asa ka basta kay hallelujah imong gibati nga gikinahanglan ang paghinulsol. What you mean by repentance? Repentance means to turn away from sin and turn to God. Meaning to say, we have to change our mind. We have to change our attitude. You have to change our life habits. Our habits. Kanang atong mga habit, mga kaigsunan, kinahanglan nga kana ma-change. So mo kanay repentance. Praise God. Sa diha nga magrepent kita, mga kaigsunan, mao nang panahuna nga ang sala giibot. Naibot na ang gamot. Busa dili na kini magpadayon sa tong kinabuhi ang mga bisan unsa nimong gibati, tungod kay wala na diha ang gamot. Ningon ang balaang kasulatan, gipasaylo niya ang atong mga kalapasan. Thank you, Lord, of that forgiveness of all my sins. Praise God, because of God's love, God's compassion. Amen. Praise God, gipasaylo niya ang tanantang mga kasalanan. And next niya na, mga kaigsunan, mingon siya, who heals all my diseases. Yang giayo ang tanantang mga balatian. Wa ko masayod kung sa imong balatian, igsoon o gala. Wa ko masayod. Ang panang Diyos na sayod niya na. Makahimo ba ang Diyos sa pag-ayo sa bisan unsa nga mga balatian? Yes, ang Diyos makahimo. Nakahatag sig tatanaw sa buta. Nakahatag sa igdulungog sa bungol. Nakahatag sa kusog sa tiil nga nabakol, nakalakaw. Kining tanan mga milagro, mga kaigsunan, nahitabo kini sa ministeryo ni Ginoong Hesukristo. O nagpasalamat kita nga ang Hebrews chapter 13 verse 8, it says there that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Praise God. If Jesus nag-aayo siya, healed people during His ministry on earth, then today, Jesus still can heal your body. No, makahimo siya sa pag-ayo sa imong lawas. Tungod kay si Jesus mausa gihapon ang kagahapon, karon ug sa walay katapusan. Nag-ayo siya sa tong mga balatian. Next, He keeps me from the grave and blesses me with love and mercy. He fills my life with good things, praise God, so that I stay young, strong, like an eagle. Mga kaigsunan, mga pagpilin nga batanon o unya, praise God, ang atong kusog, mga pagpilin sama sa agila. But we cannot deny, ang ingon ni Isaiah, yaning nakita, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Why? Because the Lord has renewed all of our strength. Believe the Lord. Trust in the Lord. Wait on Him. Praise God. Tingalig doon na kay gipangandoy. Tingalig doon na kay gipangayo. Tingalig doon na kay gustong ma-establish. Sultihan ko ikaw, higalag, igsoon, nining buntaga. Ang Diyos kuyog kanimo. Ang Diyos mo hikap kanimo. Ang Diyos mo abri og portahan para kanimo, para ang panalangin mo abot sa imong kinabuhi. Praise God. Aduna kabay gipangandoy nining buntaga. Aduna kabay gipangayo sa Diyos. Aduna kabay gustong ayuhon sa Ginoo. Mga igsoon, walay imposible sa Diyos. Ang tanan mahimo gayud sa Ginoo. Ang imo lamang buhaton, i-focus ang imong nahuna ngadto sa Ginoo. Ang imo lamang buhaton, i-release ang imong pagtuo sa pulong sa Dios. Why? Because the Word of God is the container of
God's blessings. When you receive the Word, when you accept the Word, the healing power of God is there to heal you. The miracle power of God is there to give you success and prosperity, to give you the abundance of life. Mga kaigsunan, ang kabundansya sa kinabuhi, kini mo'y plano sa Diyos alang kanila. Ningon siya, the thief comes for to steal and to destroy and to kill. But Jesus Christ came to give us abundant life. Kinabuhi nga madagayaon mo'y misyon ni Ginoong Hesus dinhi kanato. Unsa man kanan kitawag og misyon a madagayaon nga kinabuhi. Kinabuhi kana nga malipayon. Dili stressful. Kinabuhi kana mga kaigsuonan. Hallelujah. Nga walay kabalaka. Kinabuhi kana igsoon og gigala nga ikaw masaligon, kontento diha sa Ginoo. Abi nimo nindot kayong suon. Doon ako'y basahon. Praise God. Niabot naman diya yung oras na ito sa sunod na lang. Kaya niabot ng oras. Pero ang akong challenge kanimo, ilis karon ang imong pagtuo. Ang imong buhaton, tapion, imong tuong, kamot sa imong dughan, o mag-aampok ka. Labing balaan nga Diyos, nagpasalamat ako nga ikaw mo sa gihapon, ang kagahapon, karon og sa walay katapusan. Nagampo ko nga ang milagro sa kayuhan, ang gahom sa pagkabanhaw ni Kristo, muabot sa ilang kinabuhi, ug mag-aayo sa ilang mga balatian, magahatag og kalampusan sa ilang kinabuhi, mag-aabri og portahan sa kadaugan, sa ilang tibok, pamilya, ug sa ilang negosyo. Akong gisulti ang kalinaw, kalipay, ug ang gugmang langiton nga magalukop sa kasing-kasing sa matag usa nga nagapaminaw ni ining buntaga. Daghang salamat Ginoo. Pinaagi sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God. Igalag igsuon ako nagatuong ang Dios naghikap kanimo. Sulati ako nining sa manood ang yun saka sa pag-ayo sa Ginoo. Praise God. Sulat kini mo akong cellphone number 0919-819-770. Nigabot sa imong sulat. Praise God. Ako kang i-welcome dinhi sa kahanginan. Sama kang Brother John nadayag no diha sa Middle East. Nasa diya nagtrabaho niya one of the listener makaigsunan niling atong programa. Thank you Lord. O si Mercy Mendoza nasa Canada. Regular nga listener na makaigsunan. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Ang Diyos magpanalangin ka na. Ay kalimot, pakikibalag ka na ako sa Throne of Grace Global Fellowship timutan sa may Gonzales Simino Building 4 Tubod Highway, Iligan City. 9 o'clock magsugod karong adlaw. Thank you. Bye-bye. God bless you. Give